Sa Benguet, patuloy ang pagyeyelo ng ilang gulay dahil sa mababang temperatura doon. Kaya panawagan ng mga magsasaka, sana raw ay tulungan sila ng gobyerno na maprotektahan ang kanilang mga pananim. May news to go si Lia Manialac del Castillo. Lia! Kara, umaasa ang mga magsasaka ng Benguet na makakapagbalangkas ng mga bagong pamamaraan ng gobyerno para matulungan sila na protektahan ang kanilang mga pananim kapag ganitong malamig ang panahon. Sa ngayon kasi umaasa lang sila sa rain burst na ginagamit nilang pandilig sa mga tinamaan ng frost. Hindi rin naman lahat sila ay kayang magpatayo ng mga greenhouse. Bandang 3:00 na madaling araw kanina, natsempohan natin ang pagyeyelo ng ilang gulay dito. Kapansin-pansin ang pamumuo ng anuming mga kristal sa mga dahon ng mga repolyo, maging sa mga natuyot na nauna ng tinamaan ng frost na mga dahon naman ng patatas. Kadalasang nagkakaroon kara ng frost kapag bumagsak ng mababa sa 10 degrees Celsius ang temperatura. Kanina, nasa 13 degrees Celsius ang temperatura sa Atok, Benguet, pero dahil wala masyadong hangin, ay nakadagdag yan para mamuo ang mga frost sa mga gulay. Ayon naman sa Department of Agriculture, walang dapat ipag-alala dahil nasa 1.5 hektarya lamang ang naapektuhan ng frost at 1/4 lamang doon ang totally damaged. Karamihan sa tinamaan ay mga patatas at repolyo. Bukod sa Atok, naitala rin ang insidente ng vegetable frost sa Madaymen, Kibungan, dito pa rin sa Benguet. Sa ngayon, apektado na ang presyo ng mga ibinibentang gulay na mula sa Benguet patungo dyan sa Maynila. Tumaas na ng hanggang 20 pesos ang kada kilo ng repolyo at patatas habang wala namang naging paggalaw sa presyo ng pechay, bagyo at carrot. Kara? So Lia, anong mga gulay ang apektado nitong pagyeyelo dyan sa Baguio or sa Benguet? Bukod doon sa repolyo tsaka sa patatas, may iba pa bang mga gulay na apektado kaya i-expect natin na tataas ang presyo nito? Actually, Kara, ang tinamaan lang talaga ng frost so far ay yung mga patatas at yung mga repolyo. Yun daw kasi yung carrots at yung broccoli, yan ay nakaka-adapt sa malamig na panahon kung kaya't hindi sila tinamaan ng frost, Kara. At hindi naman ito yung unang beses na nagkaroon ng ganyan kalamig na temperatura dyan sa Baguio. Natatandaan ko, last year nagkaroon din ng ganyang problema, yung frost na naapektuhan din yung mga pananim. From last year up to now, may ginawa ba ang lokal na pamahalaan para matulungan yung mga magsasaka at ma-prepare sila sa ganitong pagbagsak ng temperatura dyan? Pero tama yun, no? Actually, every year daw, tuwing mga bandang December hanggang February, ay nakakaranas talaga yung mga magsasaka dito nung pagyeyelo nung kanilang mga pananim. So last year daw, sabi ng ibang mga magsasakang nakausap natin, hindi raw ganun kalala yung naging pagpa-frost naman ng mga gulay. Ngayong taon din naman na ito, hindi rin naman ganoon kalala dahil nga nagpatayo na sila ng mga rain burst, yung parang pandilig para kapag tinamaan ng frost yung mga dahon ng mga gulay ay madidiligan at bago sikatan ng araw ay natanggal na rin yung frost. Nakakita rin tayo kanina, Kara, doon ng mga bagong tayo ng mga dam na ipinatayo lamang nitong Pebrero at nagbukas nitong July 2013 para makatulong yan sa pag-iipon ng tubig para mas madaling makakuha nga ng tubig yung mga magsasaka na ipangdidilig dun sa kanilang mga pananim. Maraming salamat, Lia Manialac del Castillo.